So, yun na yung mga ating available color ng EasyRide 125. Medyo maliwanag pa nga kasi hapon natin sinunod tong vlog na to. Then, syempre, bago natin magbasa ng mga comments sa previous video natin, gusto ko lang magpasalamat kasi yung vlog ko na sa EasyRide 125 umabot na ng maraming views. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay Kuis, kay Coach Jan, kay Boss EA Amado at sa mga taga Bulacan, taga Cavite na solid kung sumuporta sa amin. Yan, kay Boss Kaloy sa EasyRide 150 Cavite, solid. Salamat sa inyo. So sa mga nagtatanong ang ang specs ng EasyRide 125 na bukod sa nabanggit ko na nakaraan ay mga nakaligtaan ko or hindi ko sakto talaga na naibigay sa inyo. Unang-una yung shock sa likod niya is 300 mm. So sa mga magtatanong, sir, ano ba pwedeng ipalit natin dyan? Kasapat nga pag halimbawa nasira, nag-disalign yung shock sa likod, lahat po ng pang Mio basta 300 mm, magkasing height lang sila. Then kahit anong brand, RCB or other brand, China brand, o kahit pwede nyo isalpak dyan sa EasyRide 125. Then sa fuel consumption, average, natanong namin yung mga dating may gamit ng EasyRide 125 yung una pang design, umabot sila ng 37 to 40 kilometers. Biyahe yun biyahe, hindi siya city driving. Kasi ang fuel consumption kasi magdidepende yan sa panggilid, sa throttle habit ng driver, yung sa setup din ng panggilid, sa isa pa yan, sa isang setup ng panggilid. So yan, itatalakayin natin yun sa ibang video, yung about sa panggilid. Kung ano ba talaga ang may tutulong, kung nagpapalakas ba talaga siya sa gas, nagpapatipid, mano natin yan, tatalakayin natin sa isang vlog natin. So ngayon, at dito muna tayo mag-focus sa EasyRide 125 kasi medyo maraming tanong. Kung may mga ibang kulay nga, ayan nga, gaya nga na binanggit ko nung nakaraan, meron tayong apple green, glossy blue, glossy black, matte black, then white. So meron din tayong glossy red. Then ang pinakawala lang natin unit dito is glossy blue. So sa mga nagtatanong sa inyo, magkano nga ba ang price ng EasyRide 125? Kasi nabanggit ko lang nakaraan So kung mag-umpisa muna tayo sa regular down payment. Ang regular down payment ng ating EasyRide 125 is 4,050. Pagka kukunin mo naman siya ng 30 months, ang monthly mo lang ito 680. Pag 2 years mo naman siya kukunin, magmamonthly ka ng 3,036. Then pag 12 months mo naman siya kukunin is 4,818. So sa mga nagtatanong, may nag-comment siya kung may rebate pa rin. Yes, may rebate po siya on or before due date kayo makakapagbayad. Halimbawa, due date ninyo is 10. 10 ninyo na-release yung unit. Ang due date ninyo is 10. Then bago mag 10 or eksaktong 10 makabayad kayo, pag magbabayad kayo sa mga Motorstar branches natin, 300 ang rebate. Pero pag magbabayad kayo sa payment channel natin, Gcash, Paymaya, Cebuana, 7-Eleven, Palawan yan. 400 po ang rebate dyan, pero may charge po yan. Ang wala lang pong charge natin is over the counter ng Metrobank. Wala po kami online Metrobank. So, makukuha ninyo yung subscriber number ninyo dun din sa opisina na pinagkuhanan niyo ng motor. Then yun yung ilalagay nyo. Magpaturo na lang kayo kung paano magbayad over the counter o sa ating payment channel. So, sa iba pang nagtatanong na, sir, ilan po ba ang fuel capacity talaga niyan? Fuel tank capacity ng isang EasyRide 125. Base po sa aming manual, ito ay 6.0 liters ng fuel tank capacity ng motor. Then, tumatakbo siya ng around 80 to 100 kilometers. O, syempre, may magtatanong dyan, sir, 125 yung motor, bakit 100 hanggang 100 lang top speed? Depende po yan. Hindi naman po sinabing pag 125 cc yung motor nyo or 150, tatakbo ng 150 yan. Siyempre may mga kaukulang timbang pa yan. Depende rin sa rider, yung timbang ng rider. Siyempre, kung may OBR ka, dyan yan magbabase kung talagang top speed ka ng 125. Pero sa lahat naman ng motor, comment nyo nga sa baba kung meron kayo naging motor na 110cc, talagang sumagad ng 110 all stock nang hindi ginagalaw yung makina.
Sa mga nagtatanong, charging port, meron din siyang charging port. So sa lahat naman ata ng unit ngayon ng Motorstar, meron ng charging port, including yung Explorer 200 natin. Ang wala lang natin is yung Cafe 400 na yun lang ang walang charging port sa lahat na lumalabas natin. Tsaka yung mga pang-tricycle natin. Then yung mga car models natin na 125 then 110. So meron pa nagtanong sa sir, yung Max na kapal ba niyan ng gulong sa likod? Gaano kalaki ang kaya? Tingin ko 90-90 kaya siya sa likuran. Then sa harapan hanggang 80-90 mga kapal niya. Pero sa akin kasi advice ko, wag na kayo masyado magkapal ng gulong. Baka kasi dumagdag din sa konsumo ng gasolina at bumigat din yung takbo ng motor natin. So, dito na tayo. Gusto ko sanang basahin yung mga comments kasi ang dami ng views talaga. Sobrang dami ng views nung unang upload natin ito ng Easy Ride 125. So, siguro pagkatapos na itong vlog na to, magpo-focus naman tayo siguro sa Easy Ride 150 Fi, colors, specs, then kung ano ba talaga ang tunay na fuel capacity ng isang Easy Ride 125 Fi. So magbabasa na tayo ng comment. Hindi ko nababanggitin yung ibang mga nag-comment kasi medyo iba kasi hindi naaayon. Pero babasahin natin. Siguro alam niyo na kung sino kayo yan. Nakakaumay yung mga unit model name ng Motorstar. Wala pa silang maisip na ibang pwedeng ipangalan sa mga motor nila. Puro Easy Ride. Dismay. Hindi ko ako natatawa kasi ako ako rin kasi hindi ko rin alam kung bakit kini-carry over lang yung mga lang Easy Ride sa mga bagong unit natin. Siguro, yun yung trademark as a scooter. Kasi pag scooter nga naman, di ba? Pag dinrive mo siya, easy lang. Gas-gas lang. Hindi ka na magkakambyo. So, tama na siguro yung pinangalanan siyang Easy Ride na lang. Ito, yun nga. Yung sa pa-next naman, idol, yung Apple Green. Yan mukhang magandang kulay. Maganda yung apple green natin pero hindi mo siya ma-appreciate dito sa video. Mas ma-appreciate mo siya siguro sa personal. Pero yung apple green niya, hindi siya totally apple green. Parang siyang neon green Pero kayo na lang humusga sir pag nakita po ninyo ng personal. Sir Boruto Natix. Yan, may follow-up comment siya. Present idol, buti naman may YouTube channel ka na, abangan ko upload mo. Sir, thank you. Maraming salamat po dyan sa napakagandang komento nito at nakakataba po ng puso. Tapos kay Sir Ranilariol, 8342, new subscriber, Sir Archie. Salamat po, Sir. Ito si Jeric Bagas. Ito including shoutouts na rin to habang binabasa ko ng comment ko. Ito lang yung scooter ni Motorstar na walang problema. Driver lang ang problema. Tama ka dyan, sir. Kasi sa lahat na na-release namin ng past old unit namin ng Easy Ride 125, halos wala talagang naging problema pupunta rito, magpapa-PMS lang, palit brake pads. Wala pa kami nakitang pinalitan ng block, gano'n. Siguro hindi ko naman na-witness kasi hindi naman ako lagi nasa opisina. Pero sa base kasi sa mga feedback namin at nakikita naman namin sa service center, wala naman talaga. Salamat na rin sa pag-subscribe, Sir Jeric Bagas. Kahit anong ganda ng specs niya, kung made in China, piliin nyo Yamaha or Honda o konting diferensya lang naman sa presyo. Siguro konting diferensya lang naman sa presyo, pero syempre depende pa rin sa tao yan kung ano yung napupusuan nila or ano lang talaga yung magkakasyang budget sa pera nila. So dito nirespeto ko naman yung yung comment niya. May tama naman siya. Pero kung kaya nga may review may mga review sa YouTube. Siguro manood ka ng mga 3 hanggang 4 na nagre-review ng unit na yon. Sigurado naman baka masatisfied ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha! So, pero kung hindi ka na-satisfied, better check other units talaga. Kay Click 125B3, Boss Chief, kau pala to. Sub na, sir. Salamat, Sir Click 125B3.
So nagtatanong, kanina nabanggit ko na nga, natanong niya kung FI yan. Hindi pa, carb type pa rin siya, nagtatanong siya ng per kilometer liter. Yun nga, range ng 38 to 40 kilometers upon sabi ng mga naglo-long ride, ng mga nagdi-deliver ng mga ano-ano mga negosyo nila, ganon. Pero kami kasi, average lang talaga namin is 34 to 36 kilometers talaga. O mas mababa pa kasi depende talaga yan sa throttle habit tsaka sa driving mo. Kung 20-20 lang ang takbo mo, asahan mo yan. Kahit anong motor mo, kung 20-20 lang takbo mo, malakas talaga sa gas yan. Mag-Honda Beat na lang kayo, surety bit sa gas. Bakit walang tunog yung signal light? Kaya walang tunog yung signal light nito kasi hindi naman tupak. Kay Sir Lotto Tellerbelite. Haba ng pangalan mo, sir. Shoutout sa'yo, sir. Ito yung balak mong kunin next month. Opo, available na siya pero next, baka November 4th week pa o 3rd week magkaroon ng papeles para may release natin itong Easy Ride 125. Easy Ride carb type ko, sobrang lakas lumamon ng gasolina, mas okay pa din Easy Ride FI. Tama naman. Kasi syempre ibang ang pag-ikot ng gasolina, sistema ng gasolina sa carburetor din sa FI. So, talaga kaya nga siya tinawag na fuel efficient eh. Ibig sabihin, mas tipid siya talaga. Pero, may mga consequences yan, yung paglakas at pagtipid ng gasolina ng isang motor o FI man yan o carb din yan. Yun nga, kaya nga sinabi ko, panggilid, timbang ng rider, throttle habit, kung paano mo siya drive-in, kung 20-20 lang ba, gano'n. So, tatalakayin natin yan. Pag upload ko abangan nyo sa susunod kong upload na video, yung FI, specs, features, then yung tunay na fuel consumption. Ito, magbabase tayo sa mga ka-Easy Ride natin na naka-FI, then base rin sa akin na naka-Easy Ride FI, pagbabangga-banggain natin sa next video natin. So, abangan nyo na lang. So, itong video na to, in-upload ko lang to para masagot yung mga katanungan doon sa comment section. Kasi ako'y sinabi ko, ako'y nagpapasalamat kasi medyo mainit yung pagtanggap ninyo sa unang upload ko ng video ng Easy Ride 125. Sana supportahan nyo ako sa susunod pang mga i-upload ko. At di ko naman kayo bibiguin sa pagbibigay ng tama at totoong specs ng motor natin. Even though nadidismaya kayo dahil nga sabi nyo, mag-branded na lang, it's up to you naman. Yun lang naman yung advice ko. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo mag-branded o gusto nyo tangkilikin ng Motorstar. Sa mga tropa natin dyan na naka-Easy Ride, thank you very much. Then sa mga tropa ko na sumuporta, maraming salamat sa inyo. Sa inyo, marami pa tayong i-upload na vlog sa mga updates and news ng ating Motorstar, Easy Ride man yan, Explorer, Cafe 400, o kahit anong bagong lalabas pa, kung may lalabas ng bagong unit si Motorstar na bagong scooter. So sa mga nagtatanong sa inyo, sir, baka kailan lalabas yung parang ADB type nyo? Ako na po nagsasabi sa inyo, wala pa hong balita sa amin. Kung meron man, dito nyo rin malalaman nyo sa channel ko. Please subscribe nyo lang and then hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin videos o reels man yan. O kahit anong pambalita sa mga darating o kung may darating pang panibagong mga model ng motor o bagong update, dito nyo lang yan mapapanood sa aking YouTube channel. So, sa inyo, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Bang na lang muna ulit sa susunod nating upload. Bye-bye you!